Ibalon, epiko ng Bicol. Ayon sa salaysay ni Padre Castano, batay sa narinig niyang kwento ng isang manlalakbay na mga awit na si Kadugnong, ang epikong Ibalon ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki ng Ibalon na sina Baltog, Handyong at Bantong. Ibalon ang matandang pangalan ng Bicol. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya ay nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Siya ang kinilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao, subalit may isang muling kinakatakutan ang mga tao. Isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na sa tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Handyong. Pinamumuluan ni Handyong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanyang lipunin ang mga dambuhalang buhaya, mababangis na tamaraw at lumilipat na mga pating at mga halimaw na kumakain ng tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang inkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Handyong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. Itinuro ni Dinahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluwad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Ablo naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka, ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon, subalit may isang halimaw na namang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya ay si Rabot. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maingkanto. May nagtangkang pumatay sa kanya, subalit sinamang palad na naging bato. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handyong upang siyang pumatay kay Rabot. Nalaman ni Bantong na sa araw ay tulog na tulog si Rabot. Kanya itong pinatay habang natutulog. Nagalit ang Diyos sa ginawang pagtaksil na pagpatay kay Rabot. Di umano, masama man si Rabot, dapat ay binigyan ng pagkakataong magtanggol sa sarili nito. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa tuluktok na matataas na bundok. Nang kumati ang tubig, iba na ang anyo ng Ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon ay sa pamumuno ni Bantong.